Yeah. Magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin natin ang bawat isa good morning. Papurihan natin, pasalamatan ng Panginoon. Palakpakan ng Panginoon sa ating pagtitipon. Napakalinaw po ng ipinapaalala sa bawat isa sa atin. Every time we pray that particular part of the Our Father, forgive us our sins as we forgive those who trespass against us. Patawarin mo ang aming mga sala gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. So ano po yung ipinupunto sa atin ng panalangin na ito? Na yun palang pagpapatawad sa atin ay nakadepende rin sa kung paano tayong nagpapatawad. If we are able to forgive, we are also forgiven. At kung hindi tayo marunong magpatawad, hindi rin tayo patatawarin. Kaya lulundo tayo doon sa napakahalagang katanungan ito. Bakit kailangan tayong matutong magpatawad? Kasi, una tigit sa lahat, pinatawad tayo ng Panginoon. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, you are forgiven. You must forgive. Ayan. Pero, ang tanong kasi ni Pedro sa Ebanghelyo, makailang ulit po ba? May figure nga si Pedro Ilan lang? 7 lang. Ibig sabihin, pagka nakapito na, yun na ba yun? May hangganan? Kaya nga, napakalaga ng pinapaalala sa atin. Chance. One more chance? Hindi lang one more chance ang binibigay sa atin, kundi a lot of chances. Napakaraming pagkakataon ay pinagkakaloob sa atin ng Diyos. Bakit kailangan paulit-ulit na magpatawad tayo? Praktikal no? Kasi paulit-ulit din tayong pinapatawad ng Diyos matapos na tayo'y paulit-ulit na nagkakasala. Kasi hindi naman tayo minsan lang nagkakasala. Every day, every bloody day, nagkakasala tayo. Kaya patuloy tayong humihingi ng kapatawaran. At sa ating patuloy na paghingi ng kapatawaran, gayon din ang dapat nating gawin. Paulit-ulit din nakakasala yung kapatid natin, kaya paulit-ulit din tayo magpapataw ng minsan kasi hindi patawad yung ipinapataw Kaya nga ang ganda ng salita po na yun. Sabihin nga natin sabay-sabay, patawad. Pataw. Ang tawad. If we are going to translate pataw, bestow. What are we going to bestow? Chance. Forgiveness. Kaya nga, pataw. Minsan kasi, ano ipinapataw ng tao? Parusa. Di ba? Parang yun nangyari sa gospel natin. Kung ikukumpara doon sa utang niya, magkano yung utang niya? 10 milyon. Samantalang, pinatawad yung 10 milyon sa kanya. Nung nakita niya yung mas maliit yung utang sa kanya, magkano lang? Gaano na lang yung 500 ko ikukumpara mo sa 10 milyon o 1 milyon. Ilang porsyento lang yun. Pero ano ginawa niya? Sa halip na ipinataw yung tawad, ang ipinataw ay parusa. Basura tuloy. Tama, basura kasi nasa puso no? Kaya talagang basura din yung tingin niya sa kapwa niya. Itapon yan. Dahil hindi niya ipinatawad yung pagpapatawad sa kanya, ano nangyari sa kanya? Pinakulong siya hanggang sa makabayad siya, hanggang sa kahuli-hulihang kusing. Gayon din daw ang gagawin ng Diyos sa atin kung hindi tayo matututong magpatawad sa isa't isa. Kaya ito yung maaring balikan natin sa sarili natin. Kung ang katwiran ko sa buhay ko, mahirap pong magpatawad, Father. Mahirap pong magpatawad.
hindi kaya mahirapan ng Diyos na patawarin ka rin. Kung hindi ka magpapatawad. Hindi gagawin ng Diyos yun eh. Kahit na mahirap tayong patawarin, pinapatawad tayo ng Diyos sapagkat mahal tayo ng Diyos. Amen. Hallelujah. Ayan. Ito yung tandaan natin. Things to ponder on. Walang pagpapatawad kung walang pagmamahal. Forgiveness is impossible if we don't feel love in our heart. Kung hindi natin nararamdaman yung pagmamahal sa puso natin, mahirap talagang magpatawad. Amen. Pero ang pinakalunduan yan, pinapatawad tayo ng Diyos sapagkat mahal niya tayo. Ano hamon sa atin? Patawarin din natin ang bawat isa sa diwa ng pagmamahal. Sabihin mo sa katabi mo, I forgive you because I love you. Yan po pinakalunduan ng lahat. Kaya sa pagwawakas ng ating praktikal na pagninilay na ito, muli nating balikan yung premise natin kanina. Bahagi ng Ama namin. Patawarin mo kami sa aming mga kasala, katulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Mag-alay tayo ng ilang sandali ng katahimikan.